Unang araw ng back to school, maraming bata ang nag-iyakan. Sa ilang eskwelahan, problema raw ang kakulangan ng classroom. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta ang unang araw ng balik eskwela? Julius, nakalabas na ngayong karamihan ng mga estudyanteng PM shift. Dito nga yan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Kasi mayroong 2 shifts dito, isang pang umaga at isang panghapon dahil sa dami ng mga estudyante. Yakap at halik ang pabaon ng mga magulang sa kanilang anak ngayong unang araw ng pasukan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Alas 6 ng umaga kanina, sabay-sabay na nag-flag ceremony ang mga guro at estudyante sa covered court. Pagdating sa kani-kanilang classroom, may mga batang nag-iyakan na, lalo na ang mga kindergarten students. Kaya naman may tips si Ma'am Sara Salamuding sa mga magulang. Hanggat maaari, mga positive lang yung sabihin nila. Huwag nilang gawing parang tigre ba yung teacher. Nagre-remind na ako doon na yung mga bawal nilang sabihin sa mga anak nila. Tulad ng, sige, pag makulit ka, magagalit si teacher. Kasi yun yung isang factor na yung bata matatakot. So sa mindset niya, naku si teacher masungit. Sa kabuuan, 6,801 ang naka-enroll na estudyante rito. Mayroon itong 110 classrooms na di raw sapat sa dami ng mga estudyante. Kung pinagsama-sama mo yan sa isang ship, parang sardines. Dahil kulang nga ng classrooms. Kaya ang solusyon, shifting. May pang-umaga at panghapong klase. Sa kabuuan, higit 200 guro sa Commonwealth Elementary School ang handa raw ipatupad ang bagong 3-term school calendar. Sa ilalim niyan, mas mahaba ang ilalaang panahon sa bawat grading period para matugunan ang mga sagabal sa pag-aaral, gaya ng class suspension tuwing may kalamidad. Ayon sa principal ng Commonwealth Elementary School, hinanda na ang kanilang mga guro para sa naturang programa. We underwent orientation, sir. It's a good thing may template na provide ng DepEd. At yun yung magiging blueprint nila na susundan, sir. Okay, yung template na yung lesson planning na yan. Pero tingin naman ng Teachers Dignity Coalition, minadali ang pagpapatupad ng 3-term school calendar. Tapos nagkaroon dito ng orientation ay 1 day no na online pa no. While magaganda naman yung binanggit ko naman, magaganda yung mga intention ng mga policies po nito, pero sana ay hindi naman ura-urada. Binibigyan naman kami ng pagkakataon para may scrutinize no, mabasa. Bukod dyan, naglabas din ang DepEd ng bagong guidelines para sa class suspension tuwing may emergency o kalamidad. Sa Order number 14, may malinaw ng protocol ang mga paaralan. May 1 ang hayo o continue. Dito, tuloy ang face-to-face classes. Level 2 ang hinay o ease-in. Kapag 3 araw nang may emergency, nakamonitor ang DepEd kung paanong maibabalik sa regular na antas. Level 3 ang hinga o check-in kapag umabot paaralan. At panghuli, level 4, hinto o stop. Pansamantalang itinitigil ang pasok dahil mapanganib na. Welcome naman yan sa mga guro at magulang. Maganda po no, na meron po tayong ganito. But sana maipatupad natin ng mabuti. Para sa kaligtasan na rin po ng mga bata, hindi naman natin masasabi kung lalo na papalakas yung bagyo, papalakas yung ulan, tapos nasa school ang mga bata. Lalo na tayo, kung binaha na pala tayo dun sa lugar natin, hindi natin masusundo ang mga bata. Nag-request na nga itong pamunuan ng paaralan sa DepEd na gawing multi-purpose building ang kanilang covered court para nga ma-accommodate itong dumaraming bilang ng mga estudyante. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.